Hi, Mocha. So, magkakaroon ka ng in-game character dito sa Crossfire. So, what do you think is the... Sinabi kanina ni Rene na parang you would be the model Filipino for the game. What qualities do you think you have to fulfill that role? Ang Pinay independent. Ang Pinay matapang. Ang Pinay sweet. Kaya ito, pinaghalo-halong character, pinaghalo-halong characteristics dito sa Crossfire. Yung mga, yun. Paano doon tayo pumunta sa... Hindi kami bots. Ayun na lang. Siguro kung... Kamusta na ba si Ma'am Maria Ressa? Okay ba? Okay siya. Okay naman. Oo nga eh. Dumabalik. Ayun na lang. Tinanong mo sige. ba kung bakit niya ginamit yung picture ko doon sa article niyo, yung pangalawang scene? Hindi ko pa natanong sa... Tsaka nag-background check siya sa akin, pati edad ko, yung pagsisexy ko, pag-uhubad ko, pagiging bisexual ko. Pero hindi niya naman inilagay doon yung iba pang background patungkol sa akin. Okay. Galit ba siya sa akin? Hindi. Hindi. Hindi kami nakapag-usap pa ng... Hindi ba kayo araw-araw nakikita? May phone number ka niya? Wala. Ayun, yun na lang. So, Hindi kami bots! Siya na yung sabi ng mga tao. Yun nga yung nagiging eh. Hashtag hindi kami bots. Okay. Yan. May chance ba na hindi lang tama yung pagkakaintindi nyo dun sa article? Kami pa! Okay, tatanong ko lang. Grabe. Ilan na ba yung likes ng Facebook nyo? Kami, nasa 2.9 million. Bumaba na. Dapat 3M na kayo. Ngayon, 2.950,000 na. Alam mo, hindi ko hawak yun. Ang hawak ko yung text section. Kaya, katanong lang kita. Ano yung... Bakit Rappler yung parang pinaka-pinupuna mo sa... Kasi masyado na silang masyado na kayong detached sa reality. Ang ganda ng article nyo, ganda ng English, pero walang logic. Di ba? Dapat siguro, ito nga yung sikreto ko sabihin ko na to dapat di ko sasabihin to sabihin mo na lang kay Ma'am Maria Ressa. Kung gusto niyo maging effective, wag lang kayo sa cubicle niyo gumagawa ng news. Pumunta kayo sa lansangan, interviewin niyo yung mga totoong tao doon. Makukuha niyo po yung totoong balita. Hindi, walang biro. Yung sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi ito galing sa akin. Okay. Sinasabi ito ng mga tao na sinabihan niyo ng bots. Okay. Na una kasi tinawag ng Dutertards. Pangalawa, trolls, blind supporters, fanatics, ngayon bots. Itong mga Duterte supporters, napikon na to the point of unfollowing Rappler. Kasi tao kami. Tao kami, hindi nyo ba kami nakita sa mga rally? Parang masyado nang sarado yung isip ng Rappler. Hindi nila nakikita na marami ang nagmamahal kay Pangulong Duterte. At maraming supporters. Kaya yung reaction na to, pasensya ka na, ito yung naipon na nararamdaman ng mga Duterte supporters In fact, sinasabihan nga na mas marami pang bots sa inyong page. Mas marami fake profile doon. Okay, nabasa ko nga din po yun sa Thinking Pinoy. Isa din po sa mga nagsabi na gano'n. Nawala ako sa tanong. Ayun, so sa tingin nyo na lang, ano ang nakikita nyo ang pagkukulang sa coverage ng mga media ngayon? Kamukha, isa na dun yung Rappler. Alam mo, Jello. Kaya nagdudulo to ng kainisan sa iyo. I mean, ako nirespeto ko. But dahil everyone naman ngayon has a voice because of social media. Yes, that's right. And that I is see that also you are your just practicing platform. your right to speak, diba? Yes. It just so happened that your
diehard Opo, Duterte yes. supporter. Tama ka dyan, Jello, so, eh. naniniwala ako na okay, tama na mag-free speech. Tama ka doon sa sinabi mo, kasi lahat sa social media na, pareho din tayo ng platform ng Rappler, social media din. Tinatanong mo ako kung paano ba mas magiging effective ang pagbabalita, kung paano ba hindi mainis ang tao, paano ba dapat ang coverage. Lagi ko sinasabi to eh, ito, I think you will agree with me. The media right now is giving 150% focus on the negative aspects of President Duterte. Yung pagmumura niya, his foul mouth. Ang hinihiling lang naming mga tao, mga Pilipino, lalo na yung nasa abroad, sana ipakita nyo rin yung mga magagandang nangyayari dito na hindi pinapakita sa mainstream media. Sasabihin nyo, eto yung link, pinakita naman namin eh. Pero hindi naman hina-highlight yung mga good news. Tingnan mo nga si Secretary Manny Piñol, di ba, ng Department of Agriculture. Kung hindi pa nagpunta si Pangulong Duterte doon, hindi natin malalaman na meron ng 1 billion pesos na ipinamahagi sa fisheries, sa farmers, at maraming mga equipment sa ibinigay. Ang sinasabi lang namin, kung ano yung effort na binibigay nyo sa pagbabalita, sa bad news, ganun din sana ang effort ng pagbabalita sa good news. Okay. So, ang Jello, general sentiment... ito, in summary, I have a pen, I have an apple. Apple pen. Yun lang naman. Okay. So, tingin nyo hindi buong picture ang napapakita ng general media ngayon? Unfortunately, hindi po. Hindi po talaga buong picture. And you would say you could speak on behalf of all the Duterte supporters? Yes, because yun ang hinaing nila eh. Kasi Jello, bakit napunta ngayon yung tao sa social media? Andyan naman ang mga malaking media eh. Andyan lang sila eh. Pero bakit sabi ng mga tao, ba't parang may kulang? Parang may kulang. Nakita nila ngayon sa social media na, uy, grabe, pinamahagi na pala yung mga lupain sa mga magsasaka. Nakapasok na pala sila ng Department of Agrarian Reform. Grabe, may one-stop service center na pala sa mga OFW. Grabe, napauwi na pala yung mga OFW natin. Marami nang nangyayari na hindi na-highlight ng mainstream media. Kaya yung iba, sa totoo lang, sabi nga kahit ayaw namin i-follow yung Mocha Uson vlog, kasi masyadong bold sa mga opinion, wala kaming choice kundi i-follow yung Mocha Uson vlog kasi kahit papaano, nakikita nila yung good news doon. Okay. So, ano po sa tingin nyo ang tamang... Kasi po, parte ng role ng media, maging watchdog sa ginagawa po ng mga leader natin. Ano po naiintindihan nyo naman? Of course, oo. Part lang po talaga ng trabaho ng isang media na maging mapagmatsyag talaga sa mga pwedeng hindi ganun kaganda na ginagawa. Ano ang magiging sa tingin nyo ang tamang pagpuna sa isang leader? Ganito lang yan kasi 'di ba? We are on the same boat. Iisa lang itong ship na to. Kung lumubog ang Duterte administration, sabay-sabay tayo dyan. Kaya kung makikriticize tayo, sana constructive. Hindi lang yung sisiraan yung tao, di ba? Makikriticize tayo, pero constructive siya. At babalansihin pa rin natin na ipapakita yung magaganda na nangyayari na mas marami. I think I agree with you yun nga na we're really on the same boat. Pareho naman tayong Pilipino dito. Tama. Na ang hinahangad natin pareho yung progress. Yes. Ating bansa. Oo. Ayun. Kaya sana, challenge ko sa media, try nyo naman po na i-highlight yung mga good news. Makikita nyo, puputakin kayo ng mga tao, babalik sa inyo. Pakita nilang po, fair yung balita. Okay. If that's the case na parang naging balance yung sinasabi mong coverage ng mainstream media, na pati yung mga magagandang ginagawa, given equal coverage as the bad news, would you be okay with some bad news coming out also? Since the campaign, puro bad news, di ba? Hanggang ngayong Pangulo na siya, bad news siya. Maybe you can give the President a break. Hindi nga nagkaroon ng honeymoon period, puro bad news, bad news, bad news. Parang excited ang lahat na matanggal siya sa December. Okay. Kaya sana naman, pakita niyo lang yung totoong nangyayari na mga magagandang nangyayari para ma-boost yung confidence ng mga Pilipino na yung mga walang boses sa lipunan noong nakarang administrasyon, ngayon meron na. Mga magsasaka,
mga OFW, mga ordinaryong tao, nakikinabang sa mga nangyayaring mga pagbabago ngayon. Okay. Ako personally, okay, I'm not gonna speak on behalf of rap here. Parang gusto ko na at least you're very public with your opinion and you're not afraid to show your face, to really be, to isabihin kung ano yung hinahangad ko. Anong stance mo sa mga anonymous na news sites na walang mukhang pinapamukha sila pero nagkakaroon sila ng dagdag na tapang kasi wala naman silang mukha na hinaharap sa public. May pwede ka bang sabihin sa kanila na dapat maging kasing tapang mo sila na lumabas na lang din kung ganun kaanghang sila magsalita? Oo, sige, sa sinasabi mong anonymous. Una-una, titignan mo yung mga sources. Kung reliable sources naman, yung mga nilalabas ng article niya. Pangalawa, babalik ko rin yan sa'yo, sa Rappler. Halos mga article niyo din, puro anonymous din. At ipinapublish niyo din yun. Hindi makapagsalita dun sa... Oo, yun din. Babalik din talaga eh. Kaya kung anonymous man, kung anonymous man yung mga pinagbabasa niyo mga blog, i-check niyo yung mga sources. Kung reliable naman, kung consistent naman sa facts, sa linalabas din na mga balita, there's no point na hindi paniwalaan yun. I would agree with that also. Tingin mo ba yung mga Pilipino hindi pa ganun ka sanay na mag-fact check? Ay, nako. Kailangan pa nilang... Sanay na ngayon ng mga Pilipino, nag-iisip na. Kaya nga nasa social media na eh. Hindi lang nakikinig sa radyo, hindi lang nanonood ng TV, hindi lang nagbabasa ng dyaryo. Binoykot na nga dahil mali-mali na to Kaya nagpa-fact check na ang tao ngayon. Kaya sana yung mainstream media, ilabas niyo yung totoo dahil malalaman din ng tao yung totoo. May mga satire sites din po minsan. Yun naman patawa. Oo, patawa naman. Iba naman Yun na ang minsan napagkakamalan pa din ng mga tao na kala niya tunay na balita yun. Pero patawa kasi, yun. Ano pong ang komento ko doon sa mga ganun? Talagang binibiktima sila. Binibiktima yung mga tao na naka free data lang. Di ba? Makikita lang yung clickbait tawag dyan Title lang makikita. Tapos, kasi they're taking advantage of the people na free data lang. Okay. Kaya, hindi ko kayo agree doon na saan? Yung nakikita nila na yung headline pa lang tapos nag-share na. Ayun, I always remind the followers, the Duterte diehard supporters, mag-ingat po tayo sa mga sinishare natin na hindi natin binabasa lahat. Dahil meron talagang mga disente kuno sila, yung mga yan, na gumagamit ng mga maling balita. Nabiktima na tayo dyan, pero yun. Okay. Ito. I-promote na natin. Mga ka-DDS, mga mahal nating mga nanonood ngayon sa Facebook. Ito po si Jello. At ito po yung bagong first Filipina Crossfire character. Ayan, supportahan po natin mga ka-DDS. Crossfire rocks! Sabay tayo, Jello. Crossfire rocks! Love you. Thank you.